Hi Virgo, welcome to Amihan Tarot. Ito ay general reading. Pwede ka makarelate, pwede hindi. Ito, kunin mo lang ang mga message na para sa'yo. Paalala, ito ay gabay lang. So, na sa'yo, may free will ka na alam mo kung saan mo i-apply ang iyong sitwasyon. At para sa mga napadaan sa aking channel, Virgo, please subscribe, pakita notification bell, share, like, and comments na rin. Kunin ko na rin tong chance na to, Virgo, para magpasalamat sa'yo. At sana kung may mga ads, wag na lang po natin i-skip dahil isa pong malaking tulong sa akin yan. So now, Virgo, ito ang iyong reading. Ang iyong overall energy, the Empress. Ang iyong challenge, Nine of Pentacles. Focus, Five of Wands. Ang blessing, the Fool. Future energy, Queen of Pentacles, which is your energy. And then, ang outcome, King of Cups. The High Priestess, which is parang energy na energy mo. Pagdating sa analyzation, ina-analyze mo. This week, ang energy mo is parang sobrang observant mo. Inoobserbahan mo bawat kilos ng tao. Alam mo, parang ini-scan mo yung utak nila. Di ba ganyan yung mga Virgo? Tahimik ka pero andyan yung nag-o-observe ka. I don't know kung bakit. And then ang yung challenge, Nine of Pentacles. Sa pagiging independent or pagdating sa mga ari-arian mo or pera mo or stability mo, nahihiya kang tumanggi. Nakikita ko to is, meron ka, nahihiya kang tumanggi sa mga taong nangangailangan sa'yo dahil para sa'yo, likas mo na mapagbigay. So, paano naman yung sarili mo? Kasi, ito yung challenge mo ngayon eh. Nawawalan ka ng kalayaang gawin yung mga gusto mo na yung para sa'yo lang muna, hindi para sa iba. Kasi kung tutusin, marami kang marami kang pagkukuhanan kung sa resources lang. Pero laging inuuna mo pa yung iba kaysa sa sarili mo. Okay? And then, ang iyong focus, Five of Wands. Conflict or conflict sa sarili mo. Pero this week, kailangan mo raw ituon ang isip mo. That's why ito palang energy mo. Nagmamasid ka. Pinag-aaralaw maigi. Siguro meron nangyayaring tension at kailangan pang isipan kung papaano mo kakausapin or i-resolve or i-communicate sa mga taong to kasi nakita ko is parang tension sa pamilya or sa mga taong kakilala mo. Ang yung blessing, the Fool. Alam mo yung pagiging mo, Virgo? Kasi ang kadalasan ng Virgo, masyadong yan, overthinker, nag-overthink, nag-analyze, pero once na ginawa nilang isang bagay, hindi sila natatakot. Kumbaga, doon yung malakas ang loob mo. Wala kang pakialam kung anong sasabihin ng iba. Kung ano man yung gusto mong gawin sa buhay mo, let's say meron kang bagong project na gusto umpisahan or bagong career na gusto umpisahan. Malakas ang loob mo dahil feeling mo dun ka magkakaroon ng success sa trabaho o career na yan. So, nakikita ko meron kang iniisip. Pwede itong sa online. Na dati iniisip mo, ngayon, magdidesisyon ka na, kumbaga, malakas na yung loob mo. Mo. Dati duwag ka, dahil may takot. Pero ngayon, hindi. Malakas na. And then, ang iyong future energy, Queen of Pentacles, yung stability mo sa pera. Gusto mo ng maraming pagkakakitaan. Hindi lang isang resources, kundi kaliwat kanan. Maaaring may pinag-iipunan ka o may gusto kang bilhin. So, yun yung target mo in the future. Okay, King of Cups, pwedeng ito yung mahal mo sa buhay na lagi nandiyan sa tabi mo. So, we'll see. Let's clarify.
Or pwedeng ikaw na masyadong mataba ang puso, so itutuloy mo pa rin maging mapagbigay. Kasi ang mga Virgo mapagbigay yan eh. Kahit na minsan sinasamantala, sige pa rin. Okay, clarify natin ang the High Priestess. Four of Cups, Ten of Swords, and the Chariot. Okay. May mga bagay na nagpapalungkot sa'yo. Hindi na nagpapalungkot sa'yo, kundi nanghihinayang ka dahil that's why may 5 of Swords, may 5 of Wands dito. Itong mga taong involved dito, nag-care ka, kumbaga, tinulungan mo, lahat, makikisama, pero in the end, nagkoko sa'yo ng sadness dahil hindi naging maganda ang naging resulta eh. Alam mo yung pag meron kang, kasi nga ito, Nine of Pentacles is, pagdating sa sarili mo, maalaga ka. At nakikita ng tao yan. So, kaya yun yung challenge mo kasi, kahit wala kang ginagawang masama, para kang pinagtutulungan. Na nagkoko sa'yo ng sadness. Nagkakaroon ng away, pero sa'yo, gusto mo na ng peace. At yung away na yun is dahil sa inggit or insecurity ng mga tao sa'yo. Kasi nakikita nila na ano ka eh. Magaan yung buhay mo. Masagana ka. Kahit ano pwede mong bilhin, pwede mong gawin. At yun yung mga wala sila, kaya nandoon yung inggit. So, ando dun yung pinanghihinayangan mo na bakit ibinigay mo pa yung tiwala mo sa mga taong to. Na kahit wala kang nagawang masama, naging masama pa rin sa'yo. Pero nandito si The Chariot, wala kang pakialam, kalilimutan mo na kung sino man yung mga taong nang walang ya o nang down sa'yo. Na dahil sa inggit, diba? Wala nang magandang ginawa. Andyan yung iba dyan, sigurado, chinichismis ka pa. Pero ngayon, alam mo na. So, kung dati, nakikipag-communicate ka sa mga taong yan, ngayon hindi na. Binabalik mo kung ano yung mga ginagawa nila ngayon sa'yo. Kaya pala, nagmamasid ka at nag-oobserba na ngayon, sinusunod mo na intuition mo. Nung una, duda pa lang. Pero ngayon, unti-unti nang malinaw sa'yo na kung sino yung fake at kung sino yung totoo sa'yo. Kaya pala ito, yung pagiging mabuti mong tao, pagiging maayos mo sa sarili mo, hindi nila gusto yan. The Hangman, Page of Swords, and the Seven of Cups. Oh, kasi nalilito ka eh. Nagkaroon ka, alam mo yung bumaba na rin yung tingin mo sa sarili mo dahil hindi bumaba. Alam mo yung parang nawalan ka na ng tiwala sa tao. Kasi ang ganda ng ipinakita mo, pero still, hindi sila naging mabuti sa'yo. Ayan o, nang-i-stalk. May mga nang-i-stalk sa'yo, Virgo. Tinitingnan yung buhay mo. Kasi nagtataka sila, paano mo na gagawa yan? Paano mo na re-reach kung ano yung meron ka ngayon? Sa kanila pala isipan yan. Na ang daming tanong sa kanila. Well, hindi mo na problema yun. May sarili kang buhay. Yun ang iniisip mo ngayon. At nagkaroon ka na ng realization dyan. Na ito palang mga taong to is, akala ko mga kaibigan ko, akala ko malalapit na tao sa buhay ko, ano pala, napaka-competitive pala ng mga taong ito. Yun yung naaano mo. So, yun na yung nare-realize mo. Kaya, ikakat mo na kung sino man tong mga taong to. Five of Wands, clarified by Four of Pentacles, the Lovers, and the Ace of Wands. Yung, alam mo kasi ano kaya pagdating sa pera o sa pamumuhay, Virgo, stable ka. Stable ka. Kaya pala marami naiinggit sa'yo.
na akala mo nagbibigay ka ng inspirasyon sa kanila. Pero hindi. Hindi pala nagbibigay ng inspirasyon sa kanila yon. Sa kanila, minamasama nila yon. Yung akala mo na i-inspired ka rin sa kanila dahil nandiyan sila sa'yo, hindi naman pala. Wala palang inspiration dito. Puro jealousy and competition ang nasa isip ng iba. So ngayon, alam mo na ang happiness or inspiration na magpapasaya sa'yo ay hindi sa mga taong ito. Una, sa sarili mo. Pangalawa, sa mga totoo na nagmamahal sa'yo. Okay, the Fool. Ano ang the Fool? The Blessing ni Virgo, the Devil, Nine of Wands, and the Six of Pentacles. See? Kung ano man tong dati ayaw mo, kasi natatakot ka, yan is dahil nagkaroon ka dati ng alam mo yung naging likas na sa'yo o tumatak na sa'yo na pag ang isang bagay ay sa umpisa marami ng conflict, hindi ka magiging successful. So yun yung naging isip mo dati. Kaya kung ano man tong biglaang nag-boost sa energy mo o biglaang naging aha moment sa'yo na gusto mong pasukin, is ngayon matatag ka na. So kung dati para kang natatakot, kabaligtaran na ngayon. So kung ano man yung experience mo before na nagkaroon ka ng failure, hindi mo na iniisip yan ngayon. And ito ay regarding sa, let's say meron ka ng pinagkakaabalahan. Business, ano man yan. Ito isa sa mga passion mo. Na dati mong, halimbawa, gusto mo maging singer sa ibang bansa or maging isang entertainer. Entertainer when it comes to yung parang mga Broadway, kung meron pang Broadway. Basta when it comes to talent, na noon natatakot ka na baka kutsain ka, kaya hindi mo tinuloy. Pero this time, sa tingin mo, malakas na yung loob mo eh. May self-confidence ka na. So itutuloy mo na. Tingin ko, kung hindi man to sa talent or ano mo, isa siyang napanood mo online or sa mga, alam mo sa YouTube, na biglang nag-click sa isip mo na, uy, gusto ko tong gawin na. Ewan ko, content creation, na bigla mong naisip na lang na umpisahan. Ngayon, pag naumpisahan mo yan, nakikita ko yung stability sa pera. So, magdadagdag to sa income mo. Magdadagdag siya. Kung meron ka na ngayon, isa pa to sa mapagkukunan mo ng pera o ng resources. So, maganda. Okay, and then, Queen of Pentacles, which is your energy, ang mapag-provide, loving, caring, hindi nagtatanim ng sama ng loob or hindi judgmental na tao na akala mo mababait sa'yo itong mga to, yung pala hindi. Ten of Wands in reverse, Page of Cups, and the Justice card. Yeah. This time, pipiliin mo yung mga taong magkikare sa'yo, yung totoo sa'yo, at yung mga nagbigay ng sama ng loob sa'yo, wala, iiwanan mo na yan. Yung sama ng loob, mapapalitan niya ng parang tinik na tinanggal sa puso mo. O parang tinanggal na yan sa buhay mo dahil wala na. Hindi na sila parte ng buhay mo eh. Hindi na sila nagbibigay ng masaya. Ano ba to? Masayang bagay sa buhay mo. O hindi na sila nagdudulot ng saya sa buhay mo. So ngayon, pipiliin mo na lang yung sarili mo and then, yung mga taong totoo sa'yo. King of Cups, ang iyong outcome. Ace of Swords. Ang dami. Hindi pa tayo. Oopsie. Six of Swords and the Fool, which is here. The Fool. See? Etong taong to, or let's say ikaw, ito yung, dahil sa malikha, tao ka mapagbigay,
So, lahat ng meron ka, ibibigay mo. Yun yung nagtutulak sa'yo na mas dagdagan pa kung ano yung meron ka na. Which is, ayan, gagawin mo yun. At isa rin part ng ano mo yan ng kung may mga taong ng ano sa'yo, ng backstab, ng traidor, mas pipiliin mo yung sarili mo. Ngayon, itong susunod na pagkukuhanan mo ng another resources ng kaperahan mo, yan yung magiging inspirasyon mo. At habang nai-inspire ka, nag-heal ka sa mga taong nanakit sa'yo. Which is, napakagandang energy. Nagtatrabaho ka ng tahimik. So, kung dati mo na silang napag-iiwanan, in the future, mas lalo mo silang mapag-iiwanan. Dahil hindi nila alam yung mga mas positibo at magagandang bagay pa na nangyayari sa'yo habang tahimik kang nagtatrabaho. Wow, ang ganda. Ano ang message na paparating kay Virgo? Surround yourself with positivity. The energy you absorb influences the outcomes you attract. See? Ang ganda, di ba? Mag-i-influence sa'yo is yung mga taong may positivity na energy na katulad mo, Virgo. Dahil isa kang positive na tao eh. Masaya lang gusto mo. Pagbibigay. Pero anong ginagawa ng iba? Sinasamantala ka lang. Naiinggit pa. So now, i-attract mo yung mga taong may magagandang intention sa buhay mo. So Virgo, ito ang iyong reading. I hope nagustuhan mo. See you ulit sa mga susunod pa nating reading. Bye!